Maraming nagtatanong tungkol po dyan sa buto na nakuha sa Taal Lake. Kung totoo ba daw o hindi. Okay, ayon po dito sa forensic expert na si Dr. Fortun, ay tingnan po natin dito sa reaction niya kasi nagsalita na po tungkol dyan sa nangyari o sa nakuhang mga buto sa Taal Lake. Ayon dito, Dr. Fortun, dismiyado sa ginawa sa mga buto sa puting sako. Ayan po yung ginawa kasi Hindi ikinatuwa ng veteranong forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang ginawa sa mga buto na nadiskubre sa Taal Lake kung saan ay inilatag ito sa puting sako upang ipresenta sa media. Bakit kailangan sa media kaagad ha? Ayon kay Fortun, hindi tama ang naging proseso ng pagpresenta sa mga buto. Ayon pa sa kanya, kasi netong nakaraan lang po, ay meron ding expert di umano na nagsasabing buto daw ito ng hayop. Oo. Ito po yung post nakaraan sa Balisong Channel po at nabalita rin po yan. Ang sabi po dito, isang bone expert ang nagsalita ukol sa kontrobersyal na buto na natagpuan sa Taal Lake sa Laurel, Batangas na posibleng may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Sa isang social media post, ibinahagi ni Darrell Blatchley na isang environmentalist at bone expert na founder ng The Bone Collector Museum sa Davao. Ang kanyang opinyon ukol sa mga butong nakita sa Taal Lake base sa mga litrato. Ang mga buto ay mukhang galing sa mga hayop, gaya ng baka o kalabaw. Kasi dyan po sa lugar na yan, sa palibot niyan may mga farm dyan. May mga nag-aalaga ng kalabaw, baka at kung ano pa. Pero nilinaw rin niya na hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad na may human remains din sa lugar. Lalo't maaaring ginamit ito bilang tapunan ng bangkay sa loob ng mahabang panahon. Grabe yung lugar niyan. Ang iniisip ko dyan, yung mga nakatira dyan, ang daming nahuling isda dyan. Naku, ang taba pala ng mga isda dyan. Kahit sabihin natin sa hayop, tapos dyan tinapon, siyempre, di ba? Pero balita ko mabenta pa rin yung dyan yung isda. Yung mga may nahuhuli pa rin isda, mabenta daw. Naku, sarap-sarap no. Pasintabi sa mga kumakain kung medyo masilan kayo Pero hindi pa naman tayo sure kung nandyan talaga. Kasi wala pa naman silang inilabas na talagang ebidensya. Ayon po dito sa mga nag-comment, sabi ni John Dave, tapos may part pa ng tela na malinis, samantalang nasa loob daw ng sako yan, galing sa ilalim ng tubig. Daming mga nagsabi pero ang sabi nila, inilipat daw sa bagong sako. Kasi gutay-gutay na raw. Sana dapat meron naman tayong camera, di ba? Sa ilalim ng tubig habang sumisisid. Pinapakita talaga para walang duda. Kasi uso yung tanim tanim ngayon, harvest agad ba? Diba? Sabi ni Michelle Aligoyo, kaduda-duda. Diba? Tingnan nyo mga nag-comment. Sabi ni Wilmot Leah Jane, gusto po nila makauna sa media. Sabi ni Larivik Tulang, di tama ang pagkatanim. Halatadong kakatanim lang, harvest agad. Baka ibang tanim yun. Diba nabanggit po yan nakaraan ni Dunyor, nakakatanim lang, harvest agad. Ano kayong magandang itanim na harvest agad tayo? Maganda yun, di ba? Kasi dito po napag-usapan po ito, alam natin nasangkot po dito sila atong may mga balibalita tayo. Damay na naman ang mga Duterte dito. Duterte na naman. Naku po. Ito yung matagal ng kaso. Okay din naman to na marisolba kung totoo lang Pero napapansin ko, habang nanonood po dyan sa balitang yan, maraming mga nagre-react ng parang hindi naniniwala, tanim lang daw. Pero sana mapatunayan po nila na totoo po talaga yung ginagawa nila para din naman yan sa pamilya ng naiwanan po ng mga sabungero na yan. Kahit sabihin natin kung ano man ang ginawa ng mga sabungero na to, kung dapat na may managot, dapat lang. Pero ngayon pa lang kasi, di natin alam kung tama yung ginagawa nilang paraan Kasi ito po ang bagong update po dyan. Ito po hindi ko po masyadong maintindihan yung sinasabi niya tungkol po doon sa na-recover. May na-recover daw, pero ang pagkasabi iba Negative daw, negative. Yun ang pagkasabi. Negative yung nakuha natin. Panoorin natin. Negative yung nakuha natin. So, we will be adjusting to another part, We will move again. So, hanggat makover natin yung buong
pag circumference ng buong search area. Sabi negative daw ang nakuha. Ano kaya ibig sabihin niya? Yung mga pinakita sa media, yun ba ang negative? O yung mga nakuha nilang panibago, yun ba ang negative? Anong ibig sabihin niya? Para sa akin baka yung sinabi niyang negative ay hindi buto ng tao. Yun ba yun? Ano kaya sa tingin niyo? Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.